sa priso sa produktong petrolyo ug uban pa nga mga pamaliton. Ato nga makauban karon si Sir Oliver Tiranti, no, sa puyang nga mga paglantaw nini. Hello sir, mayong gabi. Yung gabi pod. Yes sir, mukuha lang mi isip usa ka negosyante unsa po'y mga paglantaw reaksyon nimo sir nining grabe gyud nga pagsaka karon daw diha sa produktong petrolyo. Apektado ba ta nini sir? Wala ma-exempted. Very bad, no? Very bad news. And siguro we have not seen the worst yet, no? I think the worst is yet to come. But really, very bad kaya ang mga palaliton, mahal na sa ngatanan, no? And then, ang gasolina o ang diesel, more than 100 na. So, mag-increase yun ang production cost. Pero ang lisod pagid ani kay wapata kabalo kung asa pagid ni koto ba. No, and then on the parts of business, well, ang buhato nato i-pass on raman nato ang atong increase sa cost, pero ang problema kaya ba mo absorb si consumer, so very uncertain pa na ang situation, so dili maayo, very bad to everybody. Yeah, usa na sa pangutana nga lisod tubagon sir kay pagmahal nga tunas mga gasolina, pagmahal nga tunas sa tanan, apil mga nagunang mga pamaliton, pero ang sweldo sir nga tunas mga yanong nga mga konsumador nagpabilin gihapon. That's correct. So lagi ni pressure, no, ang ripple effect ana. Ang pressure ana nga moduman na pod ang mga tao nga dapat taas na pod ang atong sahod, ang sweldo. Tungod kay ni taas naman ang palaliton, which is tama lang. So grabe gyud. Wala exempted, no, wala exempted ang tanan gyud. Negative gyud ang effect sa ato tanan. Pero sa lantaw na to sir, dili ba apektado ang atong business kung kaniadto mao ni ang atong ginakita sululang sa usa ka adlaw, pero sa pagkakaron nga grabing pagmahal ngadto na sa mga nagunang pamaliton, wa ba naapektuhan sir ang atong business labi na sa atong kinitaan? Lisod, mag-drop ang profit ana niya para sa mga nag-struggle pa, like for example sa Moa, nag-struggle pa mi, wala maglisod pa gani mi mag-break even. So lisod ang recovery, no. Katong milyonan na po'y ginansya, mo break even sila or mo ato sila sa territory lost territory tungod kay abrupt man kayo. Imagine kung sa una 50 pesos ra ang kilo sa ang litro sa diesel, nya karon 100 na, nya ang business nimo reliant sa transportation. So you have to consider that factor. So walay bright karon, tanan affected. Pero yun ba ka sir nining inisyatiba karon nga gihimo ngadto na sa atong gobyerno like fuel subsidy, fuel assistance nga 3,000 to 5,000 pesos o sa manit temporaryong tabang lang? Well, I think you have to give credit to the government. Kay of course, ipakita nila nga na sila'y buhaton. Pero wala man kay mahimo karon kay wala man tay reserve, no, wala man tay inventaryo. Nya pilara ka adlaw atong reserve. Wala po tay daghang kwarta nga ipalit. Wala po tay daghang option nga gitan-aw kay siguro wala ni makita sa Pilipinas, no, nga pwede ta makuha di ay outside sa Middle East na source or Saudi Arabia. Like, actually, you can get oil from China, from Malaysia, from other parts of Asia. Pero wala man gitaan na nag-explore kay wala man siguro na expect sa gobyerno. So, whatever good things the government is doing now, you should give credit to them. Of course, ipakita nila nga na sila gihimo, pero kabalot ang desperate measures na. No, desperate measures. And I think it's just more addressing the symptoms. And wala man po sila mahimo po. So, mahimo sa gobyerno. Nga, wala man tayo source sa crude oil. So, kung nasa ligi mo nga gamay nga mga ayuda or reduction sa whatever they're planning now, you should give them credit. Pero I think that's para lang ipakita, no, as a show, as a performance nga dili sila butma, dili sila bungol sa nahitabo. Pero there's nothing they can do so much. It's really beyond them. Kaya gamay ra gud nga country. Pero sa imong kaugalingong panglantaw sir, kuno galing naapay angayan nga pagabuhaton gato na sa atong nga mga opisyal nga nakaroon nakalingkod sa atong nga panggobyerno sa pakay angayan nila sir nga pagabuhaton at least mabawas-bawasan, no, kining epekto kalisod karon nga nasinatian sa mga yanong nga mga katawang Filipino.
regulation. So katong sila man kabalo pilagyon atong inventory atong supply sa oil. The best they can do is make sure nga walay hoarding, no, or nya ma-regulate nila ang unsa man kagamay nga inventaryo nga ma-regulate nila nga maapod-apod sa katawhan, maapod-apod sa mga nanginahanglan nga gamay nga nahibilin sa ato. Pero usually this is a time where businesses would also be very profit-centered. Na hoarding, no, nga di sana ako i-release ron, nga barato pa akong palit, nga sunod na ako i-release kay mahal na. That's normal also kay business business reaction. So what the government should do is sila man ang kabalo kung asa ang supply, niya unsa kadako ang supply. So if they can be very stern and they can be very proactive in making sure nga whatever we have, they can distribute equitably to everybody as much as they can kung naay ma-distribute. Kung wala, so unsa ko ilang mahimo. Yeah, ang pangutanan din sir kung mahudtan yung tao ga supply kasi kung nasa imong pagsulti kagay na nga kining kagubot karon dito sa Iran, Israel ug US wa pa ta makahibalo kung hangtod kanus ani taman. No malay na to mudagan pinigpila ka mga buwan kinakita mo mas samot makaluluoy ani. Yeah, correct. Pero di po na to kalimtan nung gikan ba tag pandemic. Di ba? 2 years ba yata under pandemic. Pero ni-survive man ta. Oo. Kunya ang life na to during pandemic, I mean kung mindset lang ba, just to put things in proper perspective. Yeah. Sa time sa pandemic, na-survive ba yata? Sa time sa pandemic kato, we cannot move, no? Walay grabe restriction sa paglihok na to. Karon walay restriction sa paglihok. Problema lang, kaya na crisis sa oil. But again, human beings will always survive. Filipinos per se will always survive. So let's just take it day by day and let us just be let's conserve energy, no? So mag-reduce ta sa atong mga laag-laag. For example, nagpaano ni nga manglaag sa Bohol, akong family, kay pista sa April, gipang-cancel na lang namo kay we don't know what happened. So we just have to be more magtipid na lang yun, no? Magtipid na lang. Magtipid sa movement, magtipid sa whatever resources we have now. Kay we have not seen the worst yet. I think the worst is yet to come. Pero coming from pandemic as a perspective, para lang ma-compare na to, I think mas mo survive siguro taani, no? I think so. So ang pinaka-the base nining mensahe sir, di gyud ta magpakawala dahil sa paglaom kay naka-experience naman ta niadto nga pandemic day tuod. I think hope is the only thing we've got. No, we don't have oil, but we have hope. So we should not be hopeless. Kaya kung mag-hopeless ka na, di nakakakitag paagi. Pwede man po tayo mag-move kayo, right? Pero problema, we are used to move. Pero at least walay restrictions sa move. What will restrict us is because, di na lang ko maadtong butuan, kay mahal na ang pamasahe. Di na lang ko, kay mahal na ang gasolina. So, we will rethink. But again, as human beings, we have our way to make ourselves a survivor. No, we can always survive any crisis. Yeah. With that note, once again, Sir Oliver Tiranti, salamat yo sir sa mga panglantaw reaksyon. Salamat yo sir. Daghang salamat po. Thank you. Okay.